alam natin, mga kapatid, bigyan ko na ng konting konteksto. Si Atty. Powa ay parte ng DepEd nung namumuno pa si VP Sara sa DepEd. Spokesperson siya ng DepEd. Diba? Ngayon, mga ka-clear, noong nagkaroon ng AOM, DepEd, patungkol dito sa 15 million, yung Audit Observation Memorandum na inisyo ng COA. Ito yung, kumbaga, notice na ini-inform yung mga opisyal ng agency na merong deficiency doon sa financial, operational, transactional records. Parang pinitik, di ba? Para maayos nyo yung records nyo. Di ba? Kasi mukhang hindi tumutugma. Yan. So, yun, mga clear. Ngayon, so syempre, pag hindi tumutugma, kailangan ayusin mo, di ba? Ayusin mo yan. Syempre, pag inayos mo yan, yung tamang records. Yung totoong records. Kung ginastos mo yung 15 million, dapat totoong records. Diba? Kasi yun yung requirement eh. Kaya nga in-AOM, kasi meron kang maling report, o may kulang kang report, o may kulang ka sa pag-report mo. So, tinapik ka, mag-report ka ng tama. So, since may AOM, may notice ngayon ang COA sa DepEd, ang ginawa nitong si Atty. Michael Powa, mga kakli, ay naghanap ng paraan. Ba? Kasi tinatapik yung tinatapik yung 15 million na parte ng confidential funds ng DepEd. Yan DepEd. Tapos mga ka-clear, dahil siguro alam naman niya yung nangyayari. Diba? Siyempre, assume ko, alam niya kasi taga dun siya. Okay? So, hindi siya humingi ng resibo sa SDO na si Fajarda. Lalaki yun, mga asawa nung Sunshine Fajarda naman ng OVP. Yan. So, dahil hindi siya humingi mismo, kasi di ba mga clear, pag confidential funds, may SDO yan. Siya yung kumuha siya nag-encash ng pera from the bank. Di ba? At inamin naman itong si Fajarda, Edgar Fajarda, SDO ng DepEd, sa pamumuno ni VP Sara, na yung buong cash na winidraw nila ay binigay niya, quarterly yata yun mga clear, ibinigay niya sa utos ni VP Sara kay Nolasco. So, hindi ba dapat kapag ikaw ay na-AOM, saan ka unang pupunta? Saan ka unang hihingi ng resibo? Para ma-justify mo yung 15 million na confidential funds na ginastos ng DepEd. Kasi mga ang DepEd nagkaroon ng confidential funds. Kasi ang purpose daw nila doon, imbestigahan ang mga di umanong teacher na nire-red flag. So ngayon, inisip natin, nung panahon ba ni natin Pangulo Duterte, nagre-red flag ba sila para kaching-kaching? Kasi kapag lagi may nare-red flag, lagi merong tensyon, lagi merong issue sa peace and order. Diba? So pag may laging gano'n, di confidential funds yun. Diba? Intel funds. But anyway, let's go back. So natin, sa kwento natin, patungkol kay Michael Powa. So instead na kumuha siya ng legit na resibo para ma-justify yung 15 million, ang kinausap niya, si Mempin. Si Mempin. Okay? At the time, USEC, DepEd, USEC for Administration, Nolasco, Mempin. Okay? So, gumawa sila ng paraan para mapagtakpan yung 15 million. Para papakita ko na sa inyo to. Yan ito title. Ex-DepEd Chief of Staff, Chief of Staff pala siya, saka spokes, in hot water after presenting certificates from AFP event to justify confidential fund use. Diba? So, instead, abogado pa man din siya, mga ka-clear. Abogado pa man din siya. Gumawa siya ng paraan para mapagtakpan yung 15 million. Yan okay, ito mga clear Former Department of Education Chief of Staff Michael Powa confirmed in a House panel on Thursday that he asked for certification from the Armed Forces of the Philippines for conducting youth leadership summits to justify the use of department's confidential funds even if the agency was not directly involved in the military-led event. See? Kahit alam niya na hindi naman doon pinagkagasusan yung 15 million at hindi sila directly involved dito sa event ng AFP dahil AFP po ang meron event nito.
AFP, hindi DepEd. Pero para ma-justify yung pagkawala ng 15 million, yan ang ginawa ni Michael Powa. During the House Good Government and Public Accountability Committee hearing, Solon's question why liquidation for 15 million of DepEd's 112.5 million secret funds requested under Vice President Sara Duterte's term as Education Secretary had certificates from an AFP program. Diba? So, pinag-explain. Ang sabi niya dito, so according to Luis, DepEd sent COA for, ang DepEd ang nagpadala sa COA for certificates na mismong si DepEd Undersecretary for Administration na Lasco Mempin ang siyang nag-request personally from AFP. Itong certificate ito ay para sa Youth Leadership Summit seminars. So tinanong ngayon, why he requested the certificate? Sabi ni Mempin, he was ordered by POA. Si POA ang nag-order na kumuha ng certificate. For what, mga kaklir? Sige, isip. Bakit? Bakit kailangan magsinungaling ni POA rito? Humingi ka ng certificate sa AFP, inutusan niya si Mempin para gamitin pamasak sa 15 million na hindi ma-i-account. So, who also confirmed giving orders. Ayun, kinonfirm niya, mga kaklir. Inamin. Diba? So, Bulacan 2nd District Representative Jonathan Flores questioned POA's orders, raising alarm that the department is not involved in the annual summit organized by the military. It's as if DepEd is claiming an activity that was not theirs in the first place. YLS had nothing to do with DepEd. It was their AFP own programs that they were pursuing. Now, here comes Yusek Mempin collecting certifications from activities conducted by AFP, submitting it to you and submitting it to COA. It's wrong. Diba? Dito pa lang alam mo na kung paano silang gumawa ng mga peking certificate or resibo or proof para masabing ma-justify lang yung paggastos ng milyones. Senator Amy, eto hindi mo to alam. Alam mo to. Alam mo to. Kasi during the hearing ito, senador ka na eh. Diba? Although sa House ito, alam mo to. Bakit? Kaibigan mo si Sara Duterte. Si VP Sara. So alam mo ang nangyaring ito. So tanong natin ulit, sino ang hindi tama ang pagpapalaki? Diba? Gumamit ng peke? Okay, POA then explained that the request for certification from the AP is purely his own initiative. So kailangan talaga mag-testify. Pero ito isipin niyo mga klip, parang may nililigtas siya dito. Own initiative mo? Abogado ka? Abogado ka. Bakit mo papasakan ng ibang resibo yung 15 million? Bakit hindi mo hingin kay VP Sara? O sa SDO? O kung sinong pinagbigyan ng pera na yan? Bakit sasabihin mong own initiative? So nanloloko ka na dito. Abogado ka pa naman. To be able to respond, to be able to respond to COA's inquiry on the department's secret funds. Pero alam mo na hindi niyo yung ginastusan. Pero intentional mong ginamit. Bakit? Spokesperson ka ni VP Sara eh. Ba't hindi ka humingi na resibo dun? That's really what happened. I got the certification, the documents, evidencing the payments, and I attached them because that's what COA was looking for. Hindi naman nila ginastusan. Ayan POA also, the spokesperson of Vice President Sara Duterte insisted that he did not know how confidential funds were utilized on the ground. See? Tapos magbibigay ka ng peke na resibo? Imposibleng hindi mo alam yan. Dahil kung hindi mo alam yan, magtatanong ka sa SDO. Magtatanong ka mismo sa Vice Presidente sila nakatanggap ng cash. Diba? Dito aminado siya. So, ang tanong dito ni Luis Tro, as members of AAP, if they knew that the certificates would be to use to justify DepEd funds, or resource person from the Army said they did not know about this intention, hindi ba nakakahiya ito? Sige, tuloy tayo ngayon mga ka-clear sa news. Pinakita ko lang yung background sa inyo para alam nyo. Okay. Para alam nyo kung bakit kailangan siyang mag-testify, at bakit kailangan hindi nga siya umaktong abogado ni VP Sara. Hindi natin sasabing bawal. But still, alam na natin purpose kung bakit kailangan siya ulit kunin na abogado. The April 14 hearing, or She's not neither required her to, are lawyers. she's not required to come to the April 14 hearing. She has forgone her chance Ay, wala. to respond
to the issues raised by our complainants with her non-answer, her non-reply, na sinabi niya sa Committee on Justice, kahit na binigay sa kanya yung opportunity for due process. Pero eventually, when the time comes na elevate sa Senado, kinakailangan nila harapin ito at hindi nila dapat i-delay at harangin pa yung paglilitis, just like what they did the last time around. But her attorney, her counsel, Attorney Michael Poa, is required to show up on April 14 because he was already subpoenaed. And Michael Poa was her chief of staff and DepEd spokesperson. At kaya nga malaking controversy ito kasi while a legal counsel siya, pero at the same time, a person of interest din siya bilang isang, at this point, a resource person and then eventually perhaps a witness to this. Hindi lang actually, no? Sa totoo lang, no? Resource person siya, pero in conspiracy siya lumalabas. In conspiracy siya sa korupsyon, sa issue ng korupsyon. Mga ka-clear. Diba? Kasi, hinayaan niya yun. Hinayaan niyang mangyari yun. At siya pa ang naging instrument para gumamit ng peke. Di ba? Na dokumento para lang pagtakpan yung 15 million na inisip nila, hindi na ito mahuhuli. Kasi kung alam nila mahuhuli yung mga klid, di nila yung gagawin. Ha? Ayan, tingnan natin mga klid. Ano siya dito sinabi? Nag-resign to as a spokesperson eh. Tapos na mai-impeach na, kinuha na ulit para, of course, hindi na magamit kasi sasabihin may privilege communication. Di ba? Si Attorney Michael Poa. Umalis na rin siya bilang consultant ng Office of the Vice President. Hindi pa siya nagbibigay ng detalye kung bakit siya nagbitiw sa pwesto. Susubukan naming hinga ng pahayag ang Vice Presidente at OVP. Nag-resign siya nito mga ka-clear noong naipit siya sa kanyang testimonya. Yung binasa ko sa inyo kanina. Naipit siya at hindi na siya makapagpa-interview dahil nga sa na-reveal niya na yon. At sinabi niya ngayon sa House na, kasi tinanong siya kung ba't siya mag-resign, kasi nahihirapan siya sa nangyari. At dahil parang sinasama na siya sa issue, kaya minabuti niyang mag-resign, mga ka-clear. Diba? Kaya alam natin na malaki, the Vice President, Attorney Poa, if are you still connected with the, well, I understand that you are no longer connected with DepEd, but how about in the office of the Vice President? Are you still connected? Good morning. Good morning, Mr. Chair. Yes. I would like to inform the Honorable Committee that I am no longer connected po with the Office of the Vice President. Hindi na po ako, yung consultancy contract ko po was already pre-terminated, Your Honor. Not even as a spokesman? Wala na rin po ako as spokesperson. Okay, but are you aware of the status of the people who are subject of the subpoena? Opo. Are they still connected? Honestly, Your Honor, when I was still there, yes, they were connected with the OVP. Although, as of today, hindi ko na po talaga masabi factually if they are still connected or not. I would assume because of the position paper with the letterhead that they're still connected, but I cannot confirm that because nagpaalam po ako nagpaalam po ako na umalis prior pa po to the previous hearing that we had. Mr. Chair, I assume Yes, Congressman Navante. that Attorney Poa knows all of these people personally, di ba? Yes, Your Honor. Yes, Your Oo. Honor. So therefore, siguro at present, alam mo pa rin kung sino yung connected to Vice President. Yes, Your Honor. Who are those people still connected with the Vice President? Your Honor, as far as, you know it. as far as I know, those people are still connected with the Vice President. Although as of today, I really do not have personal knowledge. But as far as I know, they are still connected with the Mr. Chair, how about Ms. Lopez? Is she still connected? As far as I know, Your Honor. Mr. Gonzaga? Gonzaga. Yeah, Emmanuel Gonzaga or Tonyo? Yes, Your Honor. As far as I How know. about Rosalyn Ladores Sanchez? As far as I know, Your Honor. Fajarda? I would assume that if all of these are connected with the Vice President, Subol Abante are still, do you have any travel? With the question of Chairman Abante, I'd like also to ask Attorney Pao, because she mentioned a certain number of names and you confirmed that they are still connected with the Office of the Vice President. Would you also know if an individual by the name of Sorry, only cannot where Sige mga clear ha. To clarify things, because we're discussing some other names mentioned by is by this discuss and answer this question of But anyway, mga clear, dito, inamin niya kasi na hindi na siya okay na magpa-interview because na-reveal niya. Nakita niyo dito sa parting to, nung pangalawang hindi, meron umaliwala yung mukha ni Attorney Poa. Kasi parang na-reveal niya na Para makikipag-cooperate siya sa House at the time sa hearing. Then all of a sudden, after that, nung magkakaroon ng impeachment, kinuha ulit siya. At bakit siya ngayon nagiging spokesperson ulit? Kasi, ito ang sa akin tingin ko mga klira. Kailangan siyang kuhanin para hindi siya magamit na resource person or witness against his own client. Yun yung style. Diba? At mapipigilan siyang magbanggit anything about this, yung inamin niya tungkol sa 15 million na ginamit nila, mga ka-clear. Ha?
Ito ha, pakita ko sa inyo. So, yun yung strategy nakikita ko. Ito. Tingnan ito. Ito, di ba? Philippine Army says no knowledge certifications issued to OVP will be used to justify confidential funds use. Bilang OVP, nagloko ka, binudol ang AFP, ginamit ang certification ng AFP para lang makover yung 15 million. Yon ang malaking problema, mga kapatid. Patuloy tayo dito. Pinapakita ko lang sa inyo yung grounds na talagang dapat na siya ma-disbar. Sa akin, These cases. How important would Attorney Powa's testimony be in the committee? Well, alam naman natin na sa isang executive position, napakalaga yung ginagampanan ng kanyang team, no? At sila yung nakakaalam talaga ng mga nangyayari. At we hope that the Attorney Powa will cooperate really in this investigation. Panahon na para malaman din ng taong bayan yung katotohanan, lalo-lalo na doon sa kanyang stint in the DepEd. But if he does not... Pero hindi niya nabanggit tingin ko sa kay Kong Sendanya. Tingin ko alam niya naman, alam ko, 19th Congress na siya, di ba? Nasa 19th Congress siya. So sa akin, mga kapatid, hindi lang bilang spokesperson. Kasi pwede kang spokesperson tapos wala ka alam eh. Kumbaga, ito lang yung grupo ng gumagawa ng mga nagluluto eh. Tapos wala ka. Pero yung alam niya na ginawa niya mismo dahil siya mismo personal gumawa para magbigay ng mali na impormasyon sa COA. 'Di ba? Para pagtakpan yung 15 million, yun, mga kapatid, parte yun ng korupsyon. 'Di ba? Hindi naman pwedeng sabihin sa ni VP Sara na, hindi naman pwedeng sabihin na on volition mo lang yun. Kasi may sinasagip ka ron, mga ka-clear. Kahit sabihin niya, ako lang may gusto nun, ako lang may initiative doon. No, you can't say that. Kasi sino magbe-beneficio nun? Unless ikaw kumuha ng 15 million at tinago mo at gumamit ka niyan. Hindi naman sa'yo napunta yun eh. Pero kasabwat ka na sa pagtatago ng katotohanan. Diba? At yun ang dapat niya i-testify. not show up, Congressman, in the April 14 hearing, what will the committee do to compel Attorney Powa to come? Well, napakaraming options ng House ngayon. Isang nga doon yung contempt powers nito para siya ay mapwersa na pumunta at mag-appear doon sa ating hearings. Pero sana, pag na dumating sa punto na yun, kung wala silang tinatago, dapat pumunta siya. Tingin ko talaga, napaka-importante talaga na magiging papel ni Michael Powa. Pero ako, nakikita ko, di yan na-appear. Hindi yan na-appear. At pipigilan siya magsalita. Hawak siya ngayon. Hawak siya ngayon ng Vice Presidente. Hindi yan pakakawalan. Hindi siya pakakawalan magsalita because susi siya. Isa siya sa susi. Diba? Nabuksan na to eh. Nabuksan na yung 15 million na issue eh. Diba? So I think, ito doon sa mag-hearing dito sa impeachment. I think, kailangan nyo po makausap, maging witness. Although may admission na yung mga AFP colonels dyan nung nag-hearing sa House of Representatives at the time, they can be useful witnesses. They can be useful witnesses. At ikukumpara ngayon yung AFP at they cannot anymore deny that. Why? It was admitted. Those certificates were submitted before the COA. At pinakita naman ng COA yun. So how could they deny that? Hindi na. Diba? Ibabangga na lang nila yung testimony ng mga taga-AFP. Na kinuha yon sa kanila ni Mempin. Mempin na USEC ng DepEd. Tapos ginamit, pamasak sa 15 million. At sino ba ang head ng agency? At sino kumuha ng cash, mga kaklit? Pag pinag-connect nyo yun, sino kumuha ng cash? Inutos, si Fajarda, yung lalaki. Tapos inutos ni VP Sara na yung cash na yun, ibigay doon sa kanyang security na si Nolasco. Diba? Kasi sa OVP, mga kaklit, sila chika. Sa DepEd, si Nolasco. Di ba? Paano pa nila madideny? Nahawakan nila yung cash eh. Tapos kung hindi ilalabas ng ni VP Sara, ang presumption nun, of course, kasabot siya. Ikaw yung head eh. Unless mapapatunayan mo na si Nolasco lang aamin na ninakaw niya lahat ng pera. Ginamit niya pala yung pera. Ayoko lang sabihin ninakaw. Na siya yung may hawak ng pera at hindi na lumabas sa kanya ito nakaalam-alam si Vice Presidente, which is, wow. Malabo. Diba? Dahil kung ninakaw niya yung pera at nakin Nolasco lang at kailang chika, dapat sinampahan na sila ng kaso ng Vice Presidente. Noon pa. Pero ang ginagawa ng Vice Presidente, di niya pagsasalita ang mga ito. Tinatago niya lahat. Tapos pag nagsalita at na-corner, sasabihin nila, wala lahat silang alam. O sino may turo sa kanilang wag sila magsalita? Pinilimahan nyo lahat? Pinakita nyo na regular lahat yung transaksyon? Tapos all of a sudden, pag tinanong kayo sa hearing, wala kayo lahat alam? Kahit si Susulaika Lopez, wala siyang alam? Di ba? Maliwanag yun ang pagtatago, mga ka-clear. Pagtatago ng katotohanan patungkol dito. Okay, so,
Tuloy tayo ng konti pa. Sige, go. Ipapatawag talaga siya. So aside from the documents that you have subpoenaed, will there be witnesses who will be questioned in the April 14 hearing? We have yet to see the final lineup for April 14, but we are all preparing for any possibility so that we'll be able to maximize the opportunity that we have. And one of these will be the alleged former aide of VP Duterte, who is Ramil Madriaga. What specifically do you want to hear or to ask from Madriaga? Well, una gusto natin syempre na kanya mas ipaliwanag at bigyan ng detalye yung kanyang affidavit na meron tayong kopya ngayon. Tapos pangalawa, makapagtanong din ng mga paglilinaw to establish again yung acts committed by the Vice President na talaga namang impeachable. Kaya nga But anyway, if Madriaga will be one of the witnesses, they have to, to ask Madriaga so that he could verify, he could clarify some issues. And siguro it is one way na to vet, no? Para malaman if he is a credible witness. Doon na malalaman yun. Instead of judging him as polluted source, no? Polluted source agad. That's the best way to check his credibility. Kasi makikita yun sa pagsasalita niya, demeanor niya. Yan. Kaya kailangan siya malaman. Not because na pinaniniwalaan siya agad, but because para makita if he is credible witness. If he is a credible witness. If he has the pieces of evidence, no? That he was telling us, he was referring to. Yun. Dapat makita yun. Hindi para lang usigin si VP Sara. Hindi, dapat malaman nyo rin. Kasi Madriaga, nagsasabi ng katotohanan. Diba? Yun yung makakapag-clarify ng lahat. Akbayan Representative Chia Jokno, talaga din niya na dapat gawin ng lahat ng Committee on Justice para maproteksyonan at mabigyan ng safety and security measures na para kay Ramil Madriaga kasi napakahalaga ng participation niya in this process. Okay mga kli, yun lang ang gusto ko makita. Tanong lang natin, Michael Powa, Attorney Michael Powa, are you still willing to testify for the truth? Are you still willing to admit statements that you made during the hearing before the Committee on Good Government, House of Representatives? Diba?